Posibleng managot ang may-ari ng takoyaki business na gumawa ng nag-viral na April Fool's prank ayon sa DTI. Yan ay matapos ang pag-amin niyang scripted at marketing stunt ang pagpapatattoo sa noo ng kinuntsaba niyang lalaki. May report si Ivan Mayrina. Aamin na ako. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral. Yan ang inamin ng may-ari ng takoyaki business tungkol sa kanilang challenge na itinaon sa April Fool's Day. Isang lalaki ang kumasa sa hamon nilang ipatato sa noo ang kanilang logo kapalit ng 100,000 pesos. Noong una inanunsyo ng store owner na prank lang ito at tila na biktima lang ang lalaki. Kaya inulan ito ng batikos, pero kasabay nito ay ang pag-ulan din ng tulong mula sa ibang brand at negosyo para sa lalaki. Pero hindi palang lalaki ang totoong biktima at na-prank dito, kundi ang netizens. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa noo. Dala ng pangangailangan, hindi ako ng pasensya. Scripted to lahat. Dahil sa pag-amin ng store owner na scripted ang prank para sa promo ng negosyo, sabi ng Department of Trade and Industry, pwede siyang papanagutin. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan at kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Required ang mga negosyo na kumuha ng permit mula sa DTI para sa mga promo. Kung sakaling nag-apply nga nag-viral ng takoyaki business para isagawang April Fool's prank bilang isang sales promo, posibleng hindi rin daw ito pumasa. Paano ba manalo dito sa sales promotion na to? At kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito? Wala bang illegal dito or immoral dito? Paglilinaw ng DTI, wala silang kapangyarihang bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung may magreklamo sa DTI, maaari nilang idulog ito sa lokal na pamahalaan na siyang may kapangyarihang magbigay at magkansela ng business permit. Tumanggi magbigay ng komento ang may-ari ng takoyaki business nang makausap namin sa telepono. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.